Pumasok siya sa pinaka-prestihiyosong hotel ng lungsod, nakasuot ng simpleng damit. Agad umiwas ng tingin ng mga tao. Para bang bigla siyang naging hindi nakikita. Walang gustong kumilala sa kanya. Ngunit pagkatapos, may isang ganap na hindi inaasahang pangyayari. Isang waitress ang gumawa ng simpleng desisyon na magpapatahimik sa buong hotel. Ang Grand Elizabeth Hotel ay kilala sa pagtanggap lamang ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Mga CEO, politiko at mga sikat na personalidad ang regular na dumaraan sa engranding pasukan nito. Ang makintab na pintuang salamin nito ay tila nagbubukas lamang para sa mga taong isinusuot ang yaman na parang pangalawang balat. Hindi bababa sa iyon ang pinaniniwalaan ng mga empleyado. Noong umagang iyon, mas abala kaysa karaniwan ng labi. Isang grupo ng mga international investor ang pumuno sa halos lahat ng luxury suite. At ang kanilang mga pag-uusap ay umaalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig. Si Jocelyn Vidal, ang punong receptionist, ay maingat na inaayos ang mga papeles. Sanay ang kanyang mga mata na makakita ng mayayamang kliyente mula sa malayo. Kaya nang mapansin niya ang pagpasok ng lalaki, agad tumigas ang kanyang ekspresyon. May pilak na buhok ang lalaki, maayos na nakasuklay pa atras. Nakasuot siya ng navy na jacket na may kupas na manggas, isang maputlang polo shirt at simpleng pantalon. Halatang luma na ang kanyang mga sapatos. Sa kanyang kamay, may dala siyang gasgas na kayumangging leather na maleta na tila may mga kwentong mula pa sa nakalipas na mga dekada. Naglakad siya ng dahan-dahan, kalmadong pinagmamasdan ang kumikislap na mga chandelier sa itaas. Walang pagmamadali sa kanyang hakbang, walang kayabangan, tanging ang tahimik na anyo ng isang taong marami ng pinagdaanan sa buhay. Tumingin si Jocelyn kay Giovanna, ang isa pang receptionist. Nagpalitan sila ng ngiti, iyong uri ng ngiti ng mga makitid ang isip kapag iniisip nilang may taong hindi nababagay sa lugar. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa front desk. "Magandang umaga," sabi niya, makapal ngunit mainit ang punto. "Gusto kong umupa ng isang kwarto." Hindi man lang tumingala si Jocelyn. "May reservation po ba kayo?" "Wala," sagot niya. "Kakakarating ko lang sa lungsod." Sa wakas ay tumingin siya, ngunit malayo sa pagiging magiliw ang kanyang tingin. Sinuri niya ang kasuotan ng lalaki, ang mga sapatos, ang lumang maleta. Pagkatapos, sa tunong halos hindi maitago ang paghamak sa likod ng magagalang na salita, sinabi niya, "Paumanhin po, sir. Fully booked na po kami. Wala na pong bakanteng kuwarto." Bahagyang ikiniling ng lalaki ang kanyang ulo. "Naiintindihan ko, ngunit may nakita akong karatula sa pasukan. Nakasulat doon na may mga kwarto pa sa upper wing." Namula ang mukha ni Jocelyn. Paano niya nalaman yon? "Ang mga kwartong iyon ay para lamang sa aming mga VIP guest," mariin niyang sagot. "At ano po ba ang eksaktong nagiging batayan para maging VIP ang isang tao?" tanong ng lalaki. Diretso ang tanong, ngunit isa iyong ayaw o hindi niya kayang sagutin. Dahil ang katotohanan ay masyadong hindi komportabling bigkasin. "Mas mabuti pong subukan ninyo sa ibang hotel," sabi niya habang ibinabaling na ang ulo palayo. "Kung gusto ninyo, maaari akong tumawag ng taxi." Nanahimik ang lalaki, tumingin siya sa kanya gamit ang kalmado at malalim na mga mata, walang galit, walang pagkadismaya, tanging isang pagod na lungkot na parabang naranasan na niya ang ganitong pagtrato ng maraming beses. "Wag na," sa wakas ay sabi niya, "maraming salamat sa oras ninyo." At sa parehong tahimik na dignidad na dala niya sa pagdating, tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan. Sa sandaling iyon, pumasok sa lobby si Ricardo Castillo, ang manager ng hotel. Dumaan siya sa staff corridor habang inaayos ang kanyang kurbata, dala ang karaniwang anyo ng pagpapahalaga sa sarili. Nang makita niya ang simpleng bihis na lalaking palabas na, nilapitan niya si Jocelyn. "Sino yon?"
Walang mahalaga, sagot niya. Isang matandang naghahanap ng kwarto, walang reservation. Malinaw na hindi siya ang uri ng bisita natin. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. Magaling, hindi natin pwedeng papasukin kung sino-sino lang ngayon. Puno ng investor ang hotel. Kailangan nating panatilihin ang magandang imahe. Samantala huminto ang lalaki malapit sa pasukan. Tahimik niyang minasdan muli ang lobby na para bang nais niyang itanim sa alaala ang bawat detalye bago tuluyang umalis. Doon niya may napansin, sa isang sulok ng restaurant ng hotel, may isang dalagang naghahanda ng mga mesa para sa almusal. May kayumangging buhok siyang maayos na nakapusod, suot ang malinis na uniforme at mabilis ngunit maayos ang galaw. Ngunit ang pinakatumatak ay ang kanyang ngiti. Ngumiti siya kahit mag-isa siyang nagtatrabaho. Ngumiti siya kahit walang nakatingin. Pinagmasdan siya ng lalaki saglit. Pagkatapos, marahan siyang lumingon at naglakad patungo sa restaurant. Abala si Ana Rosa sa kanyang gawain. Maingat na tinutupi ang mga napkin at hindi napansin ng lalaki hanggang sa tahimik na itong nakatayo sa tabi niya. Paumanhin, magiliw niyang sabi. Naghahain na po ba kayo ng almusal? Tumingala si Ana Rosa at nakita niya ang lalaking may uban na buhok na nakatayo sa harap niya. Napansin niya ang simple nitong kasuotan, ang luma at gasgas na maleta, at ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito. Ngunit hindi tulad ng iba sa hotel, hindi siya humusga. Sa halip, inalok niya ang lalaki ng isang mainit at taos-pusong ngiti. Magandang umaga po, sir. Magalang niyang bati. Naghahanda pa lang po kami ng almusal, pero magsisimula na rin kaming maghain. Kung gusto ninyong maghintay, maaari ko po kayong dalhan ng tsaa habang kayo'y nakaupo. Tumingin ang lalaki sa kanya, nagulat sa hindi inaasahang kabaitan. Gagawin mo talaga iyon para sa akin? Tanong niyan. Opo, sagot niya sa banayad na tinig. Bahagi po yun ng trabaho ko. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko palapit na para bang may ibinabahaging personal. At sa totoo lang, mahilig po talaga akong magtimpla ng tsaa. Para po itong isang uri ng meditasyon para sa akin. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa hotel, lumambot ang ekspresyon ng lalaki. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Lubos kong pahahalagahan iyon. Maraming salamat. Itinuro niya ang isang mesa malapit sa bintana kung saan pumapasok ang banayad na sikat ng araw sa umaga. Umupo ang lalaki at maingat na inilapag ang kanyang lumang maleta sa upuan sa tabi niya. Habang naghihintay, tahimik niya itong pinagmamasdan. Kumikilos si Ana Rosa ng may gaan at malinaw na layunin. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya nagsasayang ng kahit isang segundo. Bawat galaw ay maayos, maalalahanin at sinadya. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang tray na may isang porselanang tasa at umuusok na tsarera. Ayan na po, sabi niya habang marahang inilalapag ito sa harap niya. Green tea po ito, sana ay magustuhan ninyo. Tumingin siya sa tsaa, saka tumingala kay Ana Rosa. Pagkatapos, sa malambot at magalang na tinig, nagsalita siya sa wikang Hapon, O ciao arigatou gozaimasu. Salamat sa tsa. Natigilan si Ana Rosa saglit, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Pagkatapos, ikinagulat ng lalaki, buong kumpiyansa siyang sumagot, Doi tashimashite okiakusama. Walang anuman po iginagalang na bisita. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, maikli, ngunit malalim. Napatitig ang lalaki sa kanya, lubos na nagulat. Si Ana Rosa naman, biglang namalayang ang kanyang nasabi, ay namula. Nagsasalita ka ng Hapon? Tanong niya. Ako po. Oo, kaunti, mahiyain niyang sagot. Sarili ko pong pinag-aralan. Mag-isa mong natutunan, pero bakit? Isang simpleng tanong, ngunit puno ng damdamin. Nag-alinlangan si Ana Rosa, hindi sigurado kung dapat ba siyang magpaliwanag. Ngunit may kung anong sa lalaki ang nag-udyok sa kanya na magsalita ng tapat.
Ang lola ko po, mahina niyang simula. Nagtrabaho po siya para sa isang pamilyang Hapon noon. Lagi po siyang nagkukwento tungkol sa kanilang mga tradisyon, wika at kabaitan. Nang pumanaw po siya, napagdesisyunan kong pag-aralan ng wikang Hapon para maramdaman kong konektado pa rin ako sa kanyang alaala. Hindi agad nagsalita ang lalaki, nanatili ang kanyang tingin sa mukha ni Ana Rosa, puno ng damdamin. Pagkatapos, ikinagulat ni Ana Rosa, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang lola mo ay siguradong isang kahangahangang babae, sabi niya, nanginginig ang tinig. Opo, talaga po, sagot ni Ana Rosa, kumikirot ang dibdib. Itinuro niya sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa damit o pera. Nakikita ito sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Marahang natawa ang lalaki, hindi mapanukso, kundi puno ng malalim na pag-unawa. Ito ang uri ng tawa kapag may narinig kang katotohanang matagal mo nang alam. Isa siyang matalinong babae, sabi niya, at mukhang matalino rin po kayo, dagdag ni Ana Rosa na may banayad ng ngiti. Pagkatapos, nag-alala na baka lumabis siya, umatras siya ng kaunti. Pasensya na po, minsan po kasi madaldal ako. Huwag kang magpaumanhin, mabait na sabi ng lalaki. Matagal na panahon na mula nang may kumausap sa akin ng ganito katapat, walang takot o pagpapanggap. Hindi na alam ni Ana Rosa ang sasabihin, kaya siya'y bahagyang yumuko, gaya ng natutunan niya sa mga cultural video na pinapanood niya tuwing gabi. Maligayang pagdating po sa aming hotel, sir. Sana po ay matagpuan ninyo rito ang kapayapaang hinahanap ninyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang trabaho, iniwan ng lalaki na mag-isa kasama ang kanyang tsaa. Ang hindi alam ni Ana Rosa, ang maliit niyang kilos, ang magalang na pagyuko, ay nagbago ng lahat. Dahil ang lalaking iyon ay hindi lamang isang pagod na manlalakbay. Siya si Kenji Tanaka, isang lalaking nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking kayamanan sa buong Japan. At higit sa lahat, siya ang tunay na may-ari ng Grand Elizabeth Hotel. Sa tahimik na sandaling iyon, nagsimula niyang makita ng malinaw kung sino sa kanyang mga empleyado ang tunay na karapat-dapat manatili at kung sino ang hindi. Mainit pa rin ang tsaa na inihain ni Ana Rosa, ngunit ang malapit ng kumulo ay mas makapangyarihan pa. Inangat ni Kenji Tanaka ang tasa at dahan-dahang humigop, ninanamnam ang init at pinunglasa. Ngunit hindi ang lasa ang tunay na tumimo sa kanya, kundi ang kahulugang nasa likod nito, ang tahimik na katapatan ng isang batang babae na tinrato ang isang estranghero ng may dignidad at respeto nang walang nalalaman tungkol sa kanyang pagkatao. Habang siya'y nakaupo sa katahimikan, bumalik sa kanyang alaala ang sarili niyang mga simula. Naalala niya ang kanyang kabataan, pawisan sa ilalim ng mainit na araw sa pantalan ng Osaka, nagbubuhat ng mga kahong doble sa bigat ng kanyang katawan. Noon, walang nakakakita sa kanya. Walang naniniwala na ang batang nagbubuhat ng mga kahon ay balang araw magtatayo ng isang imperyo. Taon-taon, tahimik na bumibisita si Kenji Tanaka sa kanyang mga hotel sa iba't ibang panig ng mundo. Nakadamit gaya ng isang karaniwang manlalakbay, hindi niya kailanman ipinapaalam ang kanyang pagdating. Ayaw niya ng espesyal na pagtrato. Simple lamang ang kanyang layunin, obserbahan kung paano tinatrato ng kanyang mga empleyado ang mga taong tila walang-wala. Walang yaman, walang kasikatan, walang impluensya. Ang Grand Elizabeth ang pinakabagong hotel na kanyang nabili. Binili niya ito ilang taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng isang maingat na binuong network ng mga kumpanya na sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit ang administrador ng hotel na si Eduardo Santos ay walang kaalam-alam na ang lalaking pinagsusulatan niya sa likod ng maraming antas ng corporate ownership
ay kasalukuyang nakaupo lamang sa sariling lobby ng hotel, hindi napapansin ng sinuman. Uminom si Kenji ng huling lagok ng kanyang tsaa at dahan-dahang tumayo mula sa mesa. Sapat na ang kanyang nakita sa front desk. Ngayon, kailangan niyang magmasid pa, kailangan niyang maunawaan kung paano talaga pinapatakbo ang hotel na ito lampas sa makintab at perpektong anyo nito. Naglakad siya sa isang tahimik na pasilyo na patungo sa mga panloob na hardin, isang eleganteng lugar na may mga batong daanan, marahang umaagos na mga fountain at mga bangkong nakalagay sa ilalim ng maingat na ginupit na mga puno. May ilang bisita na roon na tahimik na nag-aalmusal habang nag-uusap tungkol sa mga kasunduan at pamumuhunan sa mahihinang tinig. Pumili si Kenji ng isang bangkong nasa sulok, bahagyang may lilim at naupo upang magmasid. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang may nagmamasid rin sa kanya. Isang lalaking nakaayos sa madilim at elegante na suit, naglalakad ng may sanay na kumpiyansa ang pumasok sa hardin. Ito si Ricardo Castillo, ang manager na napansin ni Kenji kanina. Dumaan si Ricardo sa hardin, binabati ang mga mahahalagang bisita ng mga pinakintab ng ngiti at mahigpit na pakikipagkamay, tinatanong kung maayos ba ang kanilang pananatili. Ngunit nang mapunta ang kanyang tingin kay Kenji, nakaupo mag-isa, suot ang simpleng damit, naglaho ang kanyang alindog, tumigas ang kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, binago ni Ricardo ang kanyang direksyon at lumapit ng may tensyon sa katawan. "Paumanhin po, sir. May maitutulong po ba ako sa inyo?" Tanong niya, matalim ang tinig. Kalmadong sumagot si Kenji. "Nagpapahinga lang sandali. Ang harding ito ay para lamang sa mga bisita ng hotel," mariing sabi ni Ricardo. "Nauunawaan ko," sagot ni Kenji. Nag-cruise ng mga braso si Ricardo. "At maaari ko bang itanong kung kayo ay naka-check-in dito?" "Sinubukan kong kumuha ng kwarto," sabi ni Kenji. Ngunit sinabi ng receptionist na fully booked na raw ang hotel. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Ricardo. "Oo, tama yon. Sa kasamaang palad, hindi namin laging natatanggap ang mga walk-in, ngunit ikalulugod kong magrekomenda ng ilang kalapit na hotel na maaaring masangkop sa inyo." Tiningnan siya ni Kenji at sandaling tumahimik. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng kailangan niyang malaman, ang kayabangan, ang paghusga, at kung paano binubulag ng kapangyarihan ng tao sa kababaang loob. "Pinahahalagahan ko ang mungkahi," mahinang sabi ni Kenji habang tumatayo. "Ngunit sa palagay ko, mananatili pa ako rito ng kaunti." Lumapit si Ricardo, biglang naging agresibo ang kanyang tindig. "Sir, kailangan ko pong ipilit." "Ricardo!" Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang panig ng hardin. Sabay na lumingon ang dalawa at nakita si Eduardo Santos na papalapit. Kagalang-galang at kalmado, may bahid ng pilak ang kanyang buhok at ang tindig niya'y naglalabas ng awtoridad. Gumalaw siya ng may natural na kumpiyansa ng isang taong dekada nang nasa mataas na antas ng negosyo. "May problema ba rito?" itanong niya. Diplomatiko ngunit matatag ang tinig. Agad na tumuwid si Ricardo. "Wala po, Hinoong Santos. Maayos po ang lahat. Ipinapaliwanag ko lang po ang patakaran ng hotel sa bisitang ito." Tumingin si Eduardo kay Kenji at sa isang iglap may kumislap sa kanyang mga mata. Isang sandali ng pag-aalinlangan na para bang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya nakita ang mukha nito. Ngunit mabilis ding nawala ang sandaling iyon. "Maligayang pagdating sa Grand Elizabeth," sabi ni Eduardo. Iniaabot ang kamay ng may profesional na paggalang. "Ako si Eduardo Santos, ang administrador ng hotel." Kinamayan siya ni Kenji. "Ikinagagalak kitang makilala." "Kayo po ba ay naka-check-in sa amin?" tanong ni Eduardo. "Sinubukan ko," sagot ni Kenji. "Ngunit sinabi ng inyong staff na wala na raw pong bakanteng kwarto." Nakunot ang noo ni Eduardo at tumingin kay Ricardo. "Walang kwarto?
Hindi maaari. Mayroon pa tayong hindi bababa sa 3 suite sa North Wing. Namuti ang mukha ni Ricardo. Ako po ay inakala kong mas mabuting ipasa ang mga last-minute booking sa ibang hotel, sir. Akala ko po ay... Ricardo! Putol ni Eduardo. Tahimik ngunit puno ng autoridad ang boses. Isayos mo agad ang isang kwarto para sa bisitang ito. Mukhang nais pang tumutol ni Ricardo, ngunit isang tingin lamang ni Eduardo ang pumigil sa kanya. Opo, sir. Agad po. Bulong niya bago nagmamadaling umalis nang walang dagdag na salita. Bumaling muli si Eduardo kay Kenji. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Minsan, masyadong nagiging masigasig ang aming mga tauhan sa pagpapatupad ng mga patakaran. Wag na po, sagot ni Kenji. Marami po akong natutunan tungkol sa kung paano pinapatakbo ang lugar na ito. Pinagmasdan siya ni Eduardo sandali. Kayo po ay tila isang taong mas maraming napapansin kaysa sa sinasabi. Natutunan ko na ang pinakamalalaking katotohanan ay kadalasang nagtatago sa maliliit na detalye. Tumango si Eduardo, halatang humanga. Maari ko bang itanong kung ano ang nagdala sa inyo sa aming lungsod? Negosyo, simpleng sagot ni Kenji, at mga alaala. Bago pa makapagtanong si Eduardo ng higit pa, dumating ang isang empleyado ng hotel na may dalang agarang mensahe. Tumango si Eduardo bilang paalam at mabilis na umalis. Muling naiwan mag-isa si Kenji, ngunit hindi na ang komprontasyon ang nasa isip niya. Bumalik ang kanyang mga iniisip kay Ana Rosa, ang batang waitress na ang init ng pakikitungo ay tumagos sa malamig na formalidad ng lugar na ito. Lumingon siya at naglakad pabalik sa loob ng hotel. Gusto niya siyang makita muli ang nag-iisang tao sa gusaling ito na nakakita sa kanyang puso, hindi lamang sa kanyang anyo. Ngunit nang bumalik si Kenji sa restaurant, wala na roon si Ana Rosa. Sa kanyang pwesto, isang mas matandang babae na may pagod na mga mata at maitim na buhok ang naglilinis ng mga mesa. Marahang nilapitan ni Kenji ang babae. Paumanhin po, sabi niya, yung batang babaeng nagtatrabaho rito kanina, alam po ba ninyo kung saan siya napunta? Mabait siyang tiningnan ng babae. Ay si Ana Rosa? Tapos na ang shift niya rito sa restaurant, malamang nasa laundry room na siya ngayon. Sa laundry? Tanong ni Kenji nagulat. Oo, sagot ng babae. 3 bahagi ang pinagtatrabahuhan niya. Almusal sa umaga, labada sa hapon at paglilinis ng mga kwarto sa gabi. May kung anong gumalaw sa dibdib ni Kenji. Lahat ng shift na yon ginagawa niya? Malalim na napabuntong hininga ang babae. Oo, si Ana Rosa ang isa sa pinakamasisipag na taong nakilala ko. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya umaabsent at palagi pa rin siyang nakangiti. Pero ang totoo, naging malupit ang buhay sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Marahang tanong ni Kenji. Sandaling nag-alinlangan ang babae, tila nag-iisip kung dapat pa ba siyang magsalita. Ngunit yumuko siya ng bahagya at ibinaba ang boses. Mag-isa niyang inaalagaan ng kanyang ina, malubha ang sakit ng kanyang ina at nangangailangan ng mahal na gamutan. Lahat ng oras na iyon ay tinatrabaho niya para lang makabayad sa mga gastusin sa ospital. May mga araw na halos hindi na siya natutulog. Natahimik si Kenji, dinadala ang bigat ng kanyang narinig. Biglang naging malinaw ang kahulugan ng walang patid ng ngiti ni Ana Rosa. Ito ang ngiti ng isang taong may lahat ng dahilan para sumuko, ngunit piniling hindi gawin iyon. Ano po ang pangalan ninyo? Tanong niya. Donna Marta, sagot ng babae. Marami na akong taon na nagtatrabaho rito. Salamat po, Donna Marta, taos-pusong sabi ni Kenji, sa pagbabahagi nito sa akin. Ngumiti siya ng bahagya, karapat-dapat si Ana Rosa na makita ng mga taong tunay na may malasakit. Pero sa lugar na tulad nito, bihira iyon. Tumango si Kenji bilang pasasalamat at naglakad palayo, ngunit hindi patungo sa kanyang suite.
Sa halip nagtungo siya sa basement. Mainit agad ang laundry room pagpasok niya. Walang tigil ang ugong ng mabibigat na makina at makapal ang singaw sa hangin na halos nakakasakal. Sa gitna ng lahat ng iyon ay naroon si Ana Rosa. Mabilis siyang kumikilos, tinutupi ang mga bedsheet ng may sanay na ritmo. Namumula ang kanyang mukha, may ilang hibla ng buhok na kumawala sa kanyang bun. At pawis ang dumidikit sa kanyang balat, ngunit hindi siya bumabagal. Tahimik na tumayo si Kenji at nagmasid. Pagkatapos, may nangyaring nagpakulo ng dugo niya. Biglang pumasok si Ricardo Castillo sa laundry room mula sa likurang pasukan. May bit-bit na bungkos ng mga tuwalya. Walang sabi-sabi, ibinagsak niya ang mga ito sa paanan ni Ana Rosa. Hindi maayos ang tiklop nito, ulitin mo, sigaw niya. Tumingin si Ana Rosa sa mga tuwalya, saka kay Ricardo. Ginoong Castillo, ako mismo ang nagtupi niyan kaninang umaga. Pasado po iyon sa lahat ng pamantayan ng hotel. Hinahamon mo ba ako? Singal ni Ricardo. Hindi po sir, ang ibig ko lang pong sabihin, hindi ka binabayaran para magsalita. Marahas niyang putol. Binabayaran ka para sumunod. Itinuro niya ang pinto. At kung problema iyon para sa'yo, malaya kang umalis. Ibinaling ni Ana Rosa ang kanyang mga mata pababa, pinipigilan ang anumang nais niyang sabihin. Napansin ni Kenji ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip yumuko siya at tahimik na pinulot ang mga tuwalya. Mabuti, pangiinsultong sabi ni Ricardo habang nakangisi. Alamin mo ang lugar mo. Tumalikod siya at dumaan mismo sa tabi ni Kenji nang hindi man lang siya nakilala. Nang makaalis na si Ricardo, lumapit si Kenji kay Ana Rosa. Tumingala siya at agad siyang nakilala. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ito'y mahina, nipis na sa pagod. Sir, ano po ang ginagawa ninyo rito? Napunta ako rito para pasalamatan ka sa tsaa, marahang sabi niya. Pero mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Mabilis na umiling si Ana Rosa. Ayos lang po, bahagi lang po iyon ng trabaho. Talaga bang bahagi ng trabaho ang tratuhing ganyan? Tanong ni Kenji, tahimik ngunit matatag ang tinig. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos, sa mababang boses sinabi niya, kapag kailangan mo ang trabaho, natututo kang manahimik. Tiningnan siya ni Kenji, nakikita ang lakas sa ilalim ng kanyang pagod. Hindi siya wasak, nakatayo pa rin siya sa isang lugar kung saan marami na ang bumagsak. At sa kanyang tahimik na tatag, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang kabataan. Ana Rosa, marahan niyang sabi, maaari ba kitang tanungin? Opo, sagot niya. Bakit mo talaga pinag-aralan ang wikang Hapon? Hindi lang ilang salita, matatas mo itong sinasalita. Huminto si Ana Rosa sa kanyang ginagawa. Lumayo ang kanyang tingin, tila may binabalikang alaala. Ang lola ko po, sabi niya, nagtrabaho po siya para sa isang pamilyang Hapon noon, ang pamilyang Tanaka. Nanigas si Kenji. Palagi po niyang sinasabi kung gaano kababait ang pamilyang iyon. Sabi niya, marangal silang mga tao at itinuring siya na parang bahagi ng kanilang pamilya kahit isa lamang siyang katulong. Lumambot ang tinig ni Ana Rosa. Hinding-hindi niya nakilala ang mga anak, nasa Japan sila noon. Pero may itinago siyang litrato nila. Ngumiti siya sa sarili. Madalas niyang tingnan ang litrato at sabihing, napakaganda ng pamilyang yan. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Kenji. Nabara ang kanyang hininga. Tanaka, iyon ang apelyidong sinabi niya, isang tunay na pamilya. Sandaling natigil si Ana Rosa habang bumabalik sa kanya ang alaala at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang magkasakit ang lola ko, ilang taon matapos siyang umalis sa trabahong iyon, mahina niyang simula. May dumating na liham mula sa Japan. Biglaan yon, hindi namin inaasahan. Sa loob, patuloy niya, may sapat na pera para matustusan ang buong gamutan niya. Nanginginig ang kanyang tinig habang malayang tumutulo ang mga luha, ngunit hindi niya ito pinunasan. Mayroon ding mensahe, dagdag niya.
Para sa aming minamahal na kaibigan na may walang hanggang pasasalamat, ang pamilyang Tanaka. Nanatiling nakatayo si Kenji, masakit ang dibdib habang pinagmamasdan siyang umiiyak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang malalim at banal na alaala. Nabuhay pa ang lola ko ng ilang taon dahil sa liham na iyon, sabi ni Ana Rosa. At bago siya pumanaw, may ipinangako niya sa akin. Tumibay ang kanyang tinig. Pinangako niya sa akin na pag-aaralan ko ang wikang Hapon, na igagalang ko ang pamilyang minsang gumalang sa kanya, na pananatilihin kong buhay ang kanilang kabaitan sa pamamagitan ko. Huminga siya ng malalim. Kaya gabi-gabi akong nag-aaral, kahit pagod na ako, kahit wala nang natitirang oras sa maghapon, dahil ang pangako sa taong mahal mo, sagrado iyon. Walang masabi si Kenji, nanikip ang kanyang lalamunan, lumabo ang kanyang paningin. Dahil kilala niya ang liham na iyon, malinaw niya itong naaalala. Ito'y isinulat ng kanyang mga magulang. Ang mahal na lola ni Ana Rosa, ang babaeng ikinuwento niya ng may ganong damdamin, ay ang katulong na minsang minahal at inalagaan ng kanyang pamilya. At ngayon, makalipas ang maraming dekada, narito ang kanyang apo nakatayo sa harap niya. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa tadhana. Mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig. Ana Rosa, ano ang pangalan ng lola mo? Tumingin siya sa kanya, hindi pinupunasan ng luha, hinahayaang magsalita ang mga ito para sa kanya. Isabela, sabi niya, Isabela Castro. Ipumikit si Kenji habang umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib ang pangalan, parang tunog ng isang lumang kampana. Isabela, ang babaeng gumagawa ng pinakamasarap na matatamis na natikman niya. Ang babaeng marahang kumakanta habang naglilinis ng kanilang bahay. Ang babaeng minahal ng kanyang mga magulang na parang kapatid. Kailangan niyang sabihin kay Ana Rosa ang katotohanan kung sino talaga siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng laundry room. Sumugod si Ricardo Castillo, kasama ngayon ang dalawang gwardya. Ayan siya! Sigaw niya, itinuturo si Kenji. Ang lalaking ito ay palihim na gumagala sa hotel nang walang pahintulot. Ilabas ninyo siya, ngayon din! Agad na humarang si Ana Rosa sa harap ni Kenji. Ginoong Castillo, wala po siyang ginagawang masama. Makialam ka sa sarili mong gawain, Ana Rosa. Hindi ka kasali rito. Lumapit ang mga guwardiya kay Kenji, ngunit nanatili siyang kalmado at hindi gumalaw. Mga Ginoo, wika niya ng mahinahon, tila may hindi pagkakaunawaan lamang. Ngumisi si Ricardo. Ang tanging hindi pagkakaunawaan ay ang akala mong ang lalaking nakadamit ng ganyan ay may lugar dito. May 5 segundo ka bago ako tumawag ng pulis. Naramdaman ni Ana Rosa ang pagliyab ng galit sa kanyang dibdib. Sobra na ito. Hindi niya ito karapat-dapat, sabi niya matatag na nakatayo. Kung palalayasin ninyo siya, sasama ako sa kanya. Napatitig si Ricardo sa kanya sa hindi makapaniwala. Ano ang sinabi mo? Narinig ninyo ako, hindi ako mananahimik at hahayaang mangyari ito. Namula ang kanyang mukha sa galit, tanggal ka na. Bumagsak ang mga salitang yon sa silid na parang kulog. Muntik nang manghina ang mga tuhod ni Ana Rosa, ngunit hindi siya gumalaw. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga bayarin, ang mga gamutan, ngunit nanatili siyang tuwid. Sige, sabi niya, nanginginig ang tinig ngunit matibay. Mas pipiliin kong mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng dignidad. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Humarap siya kay Kenji, yumuko ng malalim at sa perpektong bigkas nagsalita sa wikang Hapon. Sumimasen o kiyakusama, watashi wa anata o mamoru koto ga dikimasen deshita. Patawad po, iginagalang na bisita, hindi ko kayo naprotektahan. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ni Kenji ang tuluyang bumigay. Isang pader na matagal nang nakatayo ang gumuho.
Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos sa mga gwardya at muli kay Ana Rosa, ang batang babaeng isinuko ang lahat para ipagtanggol ang isang estranghero. Sa wakas, nagsalita siya. Ginoong Castillo, sabi ni Kenji, ngunit hindi na malambot ang kanyang tinig. Mabigat ito, puno ng autoridad. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? Sumimangot si Ricardo. Siyempre, pag-aari ito ng Oriental Holdings Corporation. Humakbang si Kenji pasulong. At alam mo ba kung sino ang presidente at nag-iisang shareholder ng Oriental Holdings? Dinukot ni Kenji mula sa kanyang jacket ang isang makintab na pilak na business card. Iniabot niya ito kay Ricardo. Ako si Kenji Tanaka, sabi niya, at ang hotel na ito ay akin. Namuti ang mukha ni Ricardo na parang abo. Nalaglag ang card mula sa nanginginig niyang kamay at bumagsak sa sahig. Sa ilalim ng malamig na ilaw na fluorescent, kumislap ang pilak na parang salamin. Sumasalamin sa katapusan ng lahat ng akala ni Ricardo na siya ang may kontrol. Walang gumalaw, walang nagsalita, ni isang hininga ay hindi marinig, at sa isang iglap nagbago ang buong mundo sa loob ng Grand Elizabeth Hotel. Ang pangalang nakaukit sa maliit na pilak na card na iyon ay nagbago ng mundo sa isang iglap. Kenji Tanaka, presidente ng Oriental Holdings Corporation. Tinitigan ni Ricardo Castillo ang card na parabang isa itong makamandag na ahas. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na tunog. Ang dalawang gwardya ay kusang umatras, biglang nagdududa sa lahat ng kanilang inaakala. Nanatiling nakatayo si Ana Rosa, nanigas sa kinatatayuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unos ng pagkaunawa na bumabagsak sa kanyang isipan. Ang lalaking pinagserbisyuhan niya ng tsaa, ang lalaking ipinagtanggol niya kahit kapalit ang kanyang trabaho, ay ang may-ari ng lahat ng nasa paligid nila. Hindi ito maaari, nauutal na sabi ni Ricardo. Wala pang nakakita sa may-ari. Wala nga, sagot ni Kenji, hindi na malambot ang tinig. May bigat ito ng pamumuno, ang tigas ng isang taong pinaghirapan ng bawat tagumpay. Dahil ayokong makita, isang beses sa isang taon, binibisita ko ang bawat hotel ko nang walang abiso, walang titulo, walang seremonya. Gusto kong makita ang katotohanan kung paano tinatrato ang mga tao kapag walang mahalagang nakatingin. Napansin ni Ricardo ang unti-unting pagpasok ng takot sa kanyang mga mata. Ginoong Tanaka, isa po itong malaking hindi pagkakaunawaan. Itaas ni Kenji ang kanyang kamay. Kung alam mo kung sino ako, tanong niya, ibaba ang pakikitungo mo sa akin. Hindi na siya naghintay ng sagot. Iyan ang problema, Ginoong Castillo. Ang paraan ng pagtrato sa isang tao ay hindi kailanman dapat nakabatay sa kanyang itsura o sa laman ng kanyang bank account. Kalmadong pinulot ni Kenji ang pilak na card mula sa sahig at ibinalik ito sa kanyang bulsa. Gusto kong naroon sa meeting room ang lahat ng manager at department head sa loob ng isang oras. Mariin niyang sabi. Walang dahilan, walang pagkaantala. Tumango si Ricardo ng sunod-sunod, halos parang yumuko. Opo, sir. Agad po, sir. Tumalikod siya at nagmadaling lumabas ng laundry room, kasunod ang mga gwardya. Bumagsak ang mabigat na pinto, iniwan ng katahimikan. Bumaling si Kenji kay Ana Rosa. Nakatayo pa rin siya sa kinatatayuan niya, mahigpit na hawak ang isang tuwalya na parang panangga. Tahimik na umaagos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung iyon ba ay dahil sa gulat, ginhawa o mas malalim pang damdamin. Ana Rosa, marahang sabi ni Kenji, bumalik ang mabait na tunong kilala niya. Ayos ka lang ba? Hindi ko po maintindihan. Pabulong niyang sabi. Bakit hindi ninyo sinabi noon? Bakit ninyo hinayaang sabihin ko ang lahat ng iyon? Dahil kailangan kong marinig iyon, banayad niyang sagot. Kailangan kong malaman na may mga taong tulad mo pa ring umiiral. Mga taong tulad ko? Tanong niya. Oo, mga taong nagpapakita ng kabaitan kahit kanino sila nakikipag-usap. Mga taong ipinagtatanggol ang iba kahit may kapalit.
Mga taong tumutupad sa pangako sa mga mahal nila. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang lola mo, si Isabela, naalala ko siya. Lumaki ang mga mata ni Ana Rosa. Naaalala ninyo? Bata pa ako nang magtrabaho siya sa aming pamilya, sabi ni Kenji, puno ng alaala ang tinig. Ngunit naaalala ko ang kanyang ngiti, ang boses niya kapag kumakanta. Ang mga matatamis na niluluto niya, mahal na mahal siya ng aking mga magulang. Laging sinasabi ng lola ko na itinuring siya ng pamilyang Tanaka na parang sarili nilang pamilya. Oo, tumango si Kenji. Higit pa siya sa isang katulong, bahagi siya ng aming pamilya. At nang malaman naming may sakit siya, hindi nag-atubili ang mga magulang ko na tumulong. Para sa kanila, hindi siya mapapalitan. Sandali siyang huminto, bahagyang nabasag ang tinig. At ngayon, makalipas ang maraming taon, ang kanyang apo ay nagsilbi sa akin ng tsaa. May parehong dignidad, parehong puso. May kakaibang paraan ang buhay ng pagbabalik ng mga bagay sa tamang ikot. Binitiwan ni Ana Rosa ang tuwalya at itinago ang mukha sa kanyang mga kamay, humahagulhol. Bumuhos ang bigat ng lahat, ang alaala, ang kahulugan, ang paglaya. Tahimik na tumayo si Kenji sa malapit, hinayaan siyang umiyak ng walang pigil. Nang sa wakas ay tumingala siya, pula ang kanyang mga mata, ngunit puno ng lakas. Iniligtas ninyo ang trabaho ko. Iniligtas ninyo ang aking ina nang hindi ninyo alam. Paano ko po kayo mapapasalamatan? Wala kang utang sa akin, marang sabi ni Kenji. Kung mayroon man, ako ang may utang sa iyo. May utang po kayo sa akin, naguguluhan niyang tanong. Pinaalala mo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko, sabi niya. Napakatagal kong nasa mga boardroom, nagbabasa ng mga numero, humahabol sa paglago, na nakalimutan ko kung ano talaga ang mahalaga. Pinaalala mo sa akin na ang tao ay mas mahalaga kaysa kita, na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Umiling si Ana Rosa, kumikislap pa rin ang kanyang mga mata. Nagsasalita po kayo na para bang may ginawa akong kakaiba, pero ginawa ko lang po ang dapat gawin ng kahit sino. At iyan mismo ang punto, sabi ni Kenji na may malungkot ng ngiti. Ang dapat sana'y normal ay naging bihira na. Ang kabaitan ay naging eksepsyon. Ang respeto ay naging luho. Baligtad ang mundo at ang mga taong tulad mo ang may kakayahang ituwid ito muli. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tara, gusto kitang makasama sa meeting. Nag-alinlangan si Ana Rosa. Ako po, pero isa lang po akong... Hindi ka isa lang, mariing sabi ni Kenji. Ngayon ikaw ang pinakamahalagang tao sa hotel na ito at panahon na para malaman yon ng lahat. Makalipas ang isang oras, puno ang meeting room ng Grand Elizabeth. Naroon ang bawat department head, bawat supervisor, bawat mataas na opisyal, bulungan ng paligid, kalituhan, haka-haka, kaba. Naupo sa harapan si Eduardo Santos, pilit na kalmado. Sa tabi niya, si Ricardo Castillo ay tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng isang oras. Si Jocelyn Vidal na biglang hinugot mula sa front desk ay kinakabahang ngumangat-ngat ng kuko. Nang bumukas ang pinto, biglang nanahimik ang buong silid. Pumasok si Kenji Tanaka at sa tabi niya ay si Ana Rosa, ang simpleng waitress, ang manggagawa sa laundry, ang tagalinis ng kwarto. Ngayon ay naglalakad kasabay ng lalaking nagmamay-ari ng lahat. May mga manager na napakurap sa gulat. Ang iba ay yumuko na ang tingin, wari alam na ang parating. Lumapit si Kenji sa unahan, tumayo si Eduardo at inalok ang kanyang upuan. Pakiusap, Ginong Tanaka. Umiling si Kenji. Hindi, Eduardo, maupo ka. Hindi ito magtatagal. Humarap siya sa lahat, nilibot ng tingin ng buong silid. May mga tumingin pabalik, may mga hindi makatingin. Marami sa inyo ang hindi ako kilala, panimula niya. At ilang oras lang ang nakalipas, hindi ko rin kayo kilala. Pero ngayon kilala ko na kayo at malinaw na ang aking nakikita. Marahan siyang naglakad paikot sa mesa.
Kanina umaga pumasok ako sa hotel na ito na nakasuot ng simpleng damit. Sinasadya iyon. Gusto kong malaman kung paano tinatrato ang isang taong hindi mukhang mayaman. Huminto siya sa likod ni Jocelyn, lalong lumubog ang kanyang pagkakaupo. Sa front desk, ako'y tinanggihan, sinabihang walang bakanteng kwarto kahit may 3 suite na walang laman. Bakit? Dahil sa aking kasuotan. Nagpatuloy siya at huminto sa likod ni Ricardo. Sa hardin, hinarap ako ng inyong manager na para bang wala akong karapatang naroon. At kalaunan, sa laundry room, ako'y hinamak at tinakot pa ng seguridad. At nang may isang taong sa wakas ay tumayo upang ipagtanggol ako, sabi ni Kenji. Matatag at hindi matinag ang tinig. Siya ay tinanggal sa trabaho mismo sa harap ng aking mga mata. Bumagsak si Ricardo pabalik sa kanyang upuan, namutla ang mukha, tila naubos ang kulay sa kanyang katawan. Bumalik si Kenji sa unahan ng mesa at humarap kay Ana Rosa na tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Hindi malaman kung iiyak ba o tatakbo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ni Kenji, may natagpuan akong isang bagay na pambihira. May nakilala akong isang dalagang nagpakita ng kabaitan nang hindi alam kung sino ako. Na nag-alok sa akin ng tsaa at ngiti nang ang iba ay umiwas ng tingin. Na kinausap ako sa sarili kong wika na para bang matagal na kaming magkakilala at na nang ako'y hamakin sa harap ng iba, isinugal ang lahat ng mayroon siya upang ipagtanggol ako. Huminto siya. Hinayaang bumigat ang kanyang mga salita sa silid, parang kulog matapos ang kidlat. Ang dalagang iyon ay si Ana Rosa at simula ngayong araw siya ay opisyal kong hinirang bilang aking personal assistant para sa operasyon sa Brazil. Isang alon ng hindi makapaniwala ang kumalat sa silid. May mga bulungan, may mga napasinghap, may mga napatitig sa lubos na pagkabigla. Si Ana Rosa ay tila mahihimatay. Ginoong Tanaka, nauutal niyang sabi. Hindi ko po yata kaya. Wala po akong karanasan sa ganyan. Mayroon ka ng tanging kwalipikasyong mahalaga sa akin, banayad na sabi ni Kenji. Integridad. Ang lahat ng iba pa ay maaaring ituro. Tumayo si Eduardo, halatang balisa. Ginoong Tanaka, sa lahat po ng paggalang, may mga empleyado rito na may maraming taon ng serbisyo, may mga diploma at karanasan. Hindi po ba mas mainam? Eduardo, putol ni Kenji, kalmado ngunit diretso, mahusay kang administrador. Pinatutunayan niyon ng mga numero. Ngunit ang spreadsheet ay hindi nagpapakita ng pagkatao. Ngayong araw, napatunayan na may isang lason na unti-unting tumubo sa hotel na ito at nangyari iyon sa ilalim ng iyong pamumuno. Pagkatapos ay humarap siya kay Ricardo. Ginoong Castillo, tapos na ang iyong serbisyo. Mayroon kang 1 oras upang kunin ang iyong mga gamit at umalis sa lugar na ito. Biglang tumayo si Ricardo desperado. Ginoong Tanaka, pakiusap, isang maling desisyon lamang iyon. Ako, wag! Malamig na sabi ni Kenji. Hindi iyon isang sandali, isa iyong pattern, isang pagpili. Tiningnan mo ang isang tao at nagpasya kang hindi siya karapat-dapat igalang. Walang lugar ang ganyan sa aking kumpanya. Muli sanang magsasalita si Ricardo, ngunit pinatahimik siya ng titig ni Kenji. Nakayuko ang balika at tumalikod siya upang umalis. Habang dumaraan kay Ana Rosa, sandali siyang huminto. Sa isang iglap tila may posibilidad na sumabog ang kanyang galit. Ngunit sa halip, mahina niyang ibinulong, halos hindi marinig, patawad. At tuluyan na siyang nawala. Muling bumalik ang katahimikan sa silid, mabigat, puno ng pagkakasala at pagharap sa katotohanan. Humarap si Kenji kay Jocelyn. Binibining Vidal, sabi niya, tinanggihan mo rin ako kaninang umaga, walang pag-aalinlangan. Bumuhos ang luha sa mukha ni Jocelyn. Ginoong Tanaka, may 2 po akong anak. Kailangan ko po ang trabahong ito. Pakiusap, hinding-hindi kita tatanggalin, sabi ni Kenji. Napaikbi si Jocelyn sa ginhawa. Ngunit mula ngayon, mag-uulat ka ng direkta kay Ana Rosa.
Makikipagtulungan ka sa kanya sa loob ng mga susunod na buwan. Ituturo niya sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tratuhin ang mga tao ng may dignidad, anumang itsura o kasuotan nila. Pagkatapos ng panahong iyon, kung sasabihin sa akin ni Ana Rosa na nagbago ka, mananatili ka sa trabaho. Kung hindi, hinayaan niyang mabitin ang natitirang salita, parang hatol na naghihintay isulat. Mabilis na tumango si Jocelyn, pinupunasan ang kanyang luha. Opo, sir. Salamat po, sir. Nangangako po ako, magbabago ako. Pagkatapos ay humarap si Kenji kay Eduardo. Hindi ka direktang sangkot sa nangyari ngayon. Ngunit ikaw ang lumikha ng mga kondisyong nagpahintulot na mangyari ito. Ibig sabihin may pananagutan ka rin. Ibinaling ni Eduardo ang kanyang ulo pababa. Tama po kayo. Dapat ay mas naging mapagmatsyag ako. May pagkakataon ka pang bumawi, sabi ni Kenji. Ngunit mula ngayon, si Ana Rosa ang magsasalita para sa akin. Magmamasid siya, mag-uulat at pananatiling may pananagutan ng lugar na ito, mula sa lobby hanggang sa laundry. Lumapit si Kenji kay Ana Rosa at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang batang babaeng ito ay bumubuhay sa kanyang pamilya sa 3 trabaho. Nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi at nag-aaral pa rin, hindi dahil madali kundi dahil may pangakong tinutupad. Kinakatawan niya ang lahat ng dapat nating pagsikapan. Uminit ang pisngi ni Ana Rosa, nanikip ang kanyang dibdib sa damdamin. Wala pang kailanman ang tumingin sa kanya ng ganito. Wala pang kailanman ang nagsabing mahalaga siya. Mga ginang at ginoo, sabi ni Kenji, puno na ngayon ng layunin ang tinig. Tapos na ang pulong na ito, ngunit ngayon pa lamang nagsisimula ang pagbabago. Gusto kong umuwi ang bawat isa sa inyo at itanong ang isang tanong sa sarili. Paano ko tratuhin ang isang taong walang maibibigay sa akin? Dahil ang sagot na iyan ang tunay ninyong pagkatao. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto kasabay si Ana Rosa. Bago tuluyang lumabas, huminto siya at muling humarap sa silid. At isa pa, sabi niya, ang ina ni Ana Rosa ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Simula ngayon, sasagutin ng foundation ng aking pamilya ang lahat ng gastusin. At sa isang iglap, umalis siya, na natiling tila nagyelo ang silid, pilit pang inuunawa ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit para kay Ana Rosa, tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi dahil hinangad niya ang kapangyarihan, hindi dahil humingi siya ng gantimpala, kundi dahil sa isang mundong nakalimot kung paano maging mabuti. Naalala niya, iyon ang pinakamaliit na magagawa namin, sabi ni Kenji, para sa apo ng babaeng nagdala ng napakaraming saya sa tahanan ng aking mga magulang. Sa mga huling salitang iyon, lumabas siya, iniwan ng isang silid na puno ng mga taong hindi na kailanman magiging katulad ng dati. May magdadala ng pagkakasala, may magdadala ng mga aral. Ngunit lahat sila ay nagbago. Lumipas ang ilang linggo matapos ang di malilimutang araw na iyon. Ang araw na tuluyang nagbago sa buhay ni Ana Rosa. Ang silid ng ospital ng kanyang ina ay hindi na katulad ng dati, hindi na maingay, hindi na siksikan. Wala na ang maninipis na kurtina at ang walang tigil na huni ng mga makina mula sa mga katabing kama. Ngayon, nagpapahinga si Dona Mariana sa isang maluwag na pribadong silid, naliligo sa banayad na sikat ng araw na pumapasok mula sa malalaking bintana. May mga sariwang bulaklak sa tabi ng kama, mga daisies na dinadala ni Ana Rosa tuwing umaga. Agad na nagsimula ang gamutan, konsultasyon sa mga pinakamahusay na espesyalista, makabagong pagsusuri at mga gamot na noon ay hindi man lang nila kayang pangarapin. Ang lahat ay inayos, gaya ng ipinangako ni Kenji Tanaka ng Tanaka Family Foundation. Pumasok si Ana Rosa na may dalang bagong bungkos ng bulaklak. Magandang umaga, Mama, sabi niya na may ngiti.
Lumingon si Donna Mariana mula sa bintana at nagniningning na tiningnan ng kanyang anak. Ang ganda-ganda mo, anak. Ang linis mong tingnan sa mga bagong damit mo. Sumilip si Ana Rosa sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Kakaiba pa ring makita ang sarili sa ganitong anyo. Wala na ang luma at kupas na uniforme ng waitress. Ngayon, suot niya ang isang elegante at maayos na kasuotang angkop sa kanyang bagong posisyon. Gayunman, pakiramdam niya'y ginagampanan lamang niya ang buhay ng iba. Kakaiba po ang pakiramdam, Mama, amin niya. Ilang linggo lang ang nakalipas, nagtutupi lang ako ng mga kumot sa basement. Ngayon, may opisina na ako, may pangalan ko pa sa pinto. Inabot ng kanyang ina ang kanyang kamay at marahang hinawakan iyon ni Ana Rosa. Pinaghirapan mo ang lahat ng ito, sabi ni Donna Mariana. Hindi sa ambisyon, kundi sa kabaitan, sa puso mo. Hindi po, Mama. Sinuwerte lang ako dumating si Ginoong Kenji sa tamang oras. Marahang umiling ang kanyang ina. Walang bagay na tinatawag na swerte, may paghahanda at may pagkakataon. Matagal kang nag-aral ng wikang hindi naman hinihingi ng mundo. Nagtrabaho ka kahit walang nakakakita. Tinrato mo ang mga tao ng may dignidad. Hindi ibinigay ni Ginoong Kenji ang isang bagay na hindi mo nakarapat-dapat. Napuno ng luha ang mga mata ni Ana Rosa. Palagi talagang nakikita ng kanyang ina ang lakas niya, kahit siya mismo ay hindi. Mas maayos po ba ang pakiramdam ninyo ngayon? Oo, ngiti ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, sinasabi ng mga doktor na bumubuti na ako. At sa mas matagal pang panahon, may pag-asa na ako. Tahimik silang naupo, isang katahimikang hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon. Walang pagmamadali, walang pagod, walang takot, mag-ina lamang magkasamang nagbabahagi ng oras. Pagkatapos, binasag ng kanyang ina ang katahimikan. Ikwento mo sa akin ang trabaho mo, Ana Rosa, kumusta na? Huminga ng malalim si Ana Rosa. Masinsinan, itinuturo sa akin ni Ginoong Kenji ang lahat. Kung paano gumagana ang negosyo, paano basahin ang mga ulat, makipag-usap sa mga supplier at kontrata. Sinasabi niyang may natural akong instinct para rito. Siyempre naman, sagot ng kanyang ina na puno ng pagmamalaki. Palagi kang matalas mag-isip. Pero hindi po madali, hindi lahat ay masaya na narito ako. May mga tumitingin pa rin sa akin na para bang hindi ako nababagay, na para bang may ibinigay sa akin na hindi ko pinaghirapan. Mahigpit na pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay. At ano ang tingin mo? Nag-alinlangan si Ana Rosa. Pagkatapos ay sinabi niya, minsan naiisip ko kung tama sila, kung may inaagawan akong pwesto na dapat ay para sa iba. Ana Rosa, matatag at hindi matinag ang tinig ng kanyang ina. Tingnan mo ako. Tumingala si Ana Rosa. Ang lola mo ay isang payak na babae, walang yaman, walang titulo, walang pinag-aralan. Ngunit may taglay siyang mas makapangyarihan, isang pusong puno ng kabutihan. At yun ang dahilan kung bakit siya minahal ng pamilyang Tanaka. Ipinamana niya sa iyo ang pusong iyon. Huwag mong pagdudahan ang lugar mo, hindi dahil sa sinasabi ng iba at hindi dahil sa pinanggalingan mo. Nabibilang ka rito dahil sa kung sino ka. Lumapit si Ana Rosa at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahal kita, Mama. Mahal din kita, anak ko, higit sa lahat. Kinahapunan bumalik si Ana Rosa sa hotel, ngunit may kakaiba, abala ang lobby. Nagmamadali ang mga tauhan, may nag-aayos ng sariwang bulaklak, may nag-aayos ng mga dekorasyon, at may nagpapakintab ng mga ibabaw na dati nang kumikislap. Hindi ito karaniwang araw. Nakita niya si Giovanna na ngayon ay nasa morning shift. Anong nangyayari? Tanong ni Ana Rosa. Mukhang balisa si Giovanna. May malaking pagbisita ngayon, mga executive mula sa Japan, mga direktor ng Oriental Holdings Corporation. Parating na sila anumang sandali. Nanikip ang sikmura ni Ana Rosa. Mga executive mula sa Japan, wala namang sinabi si Ginoong Kenji.
Nerbyosong nagkibit balikat si Giovanna. Biglaan daw, naguguluhan na si Eduardo. Mabilis na nagtungo si Ana Rosa sa kanyang opisina, naguunahan ang mga tanong sa kanyang isipan. Bakit hindi sinabi ni Kenji? Isa ba itong pagsubok? Nang buksan niya ang pinto ng opisina, bigla siyang napahinto. Naroon na si Kenji Tanaka, nakaupo sa isa sa mga silyang pambisita. Hindi siya nagbabasa, hindi siya nasa telepono. Tahimik lamang siyang nakaupo, nakatanaw sa bintana, may ekspresyong hindi pa kailanman nakita ni Ana Rosa. Kalmado, ngunit malayo ang tingin, mapagnilay, halos marupok. Ginoong Kenji, ayos lang po ba kayo? Lumingon si Kenji kay Ana Rosa at nagbigay ng bahagyang ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ana Rosa, marahan niyang sabi, maupo ka muna, kailangan nating mag-usap. Umupo siya sa silya sa likod ng kanyang mesa, ang sarili niyang mesa. Ngunit kahit ganoon, tila may kakaiba pa rin sa pakiramdam na si Kenji ang nakaupo sa silya ng bisita. Sinabi ni Giovanna na may paparating na mga executive, sabi ni Ana Rosa. Oh, tugon ni Kenji. Ang pamangkin ko si Takumi kasama ang 2 direktor ng kumpanya. Hindi sila masaya sa mga desisyong ginawa ko rito. Mga desisyon? Pangunahing ikaw, sabi ni Kenji, may bahid ng lungkot. Ang promosyon mo ay nagdulot ng maraming kritisismo. Nanikip ang dibdib ni Ana Rosa. Hindi nila iniisip na karapat-dapat ako sa posisyong ito? Naniniwala silang naging masyado akong emosyonal, sagot ni Kenji. Na gumagawa ako ng mga desisyon batay sa damdamin, hindi sa lohika. At kayo po, marahang tanong niya. Matagal siyang tiningnan ni Kenji, tila malalim ang iniisip. Sa tingin ko, wika niya sa wakas, ang paglalagay sa iyo sa opisina na ito ang isa sa pinakamatalinong desisyong nagawa ko sa loob ng maraming taon. Hindi alam ni Ana Rosa kung ano ang sasabihin, ngunit hindi pa tapos si Kenji. Gayunpaman, dagdag niya, kailangan mong maging handa. Susubukin ka ni Takumi. Bata siya, ambisyoso, at ibang-iba ang pananaw niya sa mundo. Para sa kanya, ang mga tao ay mga resource. Ang emosyon ay kahinaan. Ang lahat ay sinusukat sa numero. Parang mahirap siyang pakisamahan. Malalim na napabuntong hininga si Kenji. Siya rin ang nag-iisa kong tagapagmana. Anak ng kapatid kong babae, inalagaan ko siya matapos siyang pumanaw. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga. Hinayaan niyang baguhin siya ng kapangyarihan. Kita ni Ana Rosa sa mukha ni Kenji ang sakit ng isang taong mahal, ang isang taong hindi na niya maabot. Sa tingin ninyo po ba, maaari pa siyang magbago? Tumingin si Kenji sa bintana. Hindi ko alam, ngunit baka ikaw ang makapagpakita sa kanya ng hindi ko nagawa. Bago pa makapagsalita si Ana Rosa, biglang bumukas ang pinto. Isang batang lalaki ang pumasok ng may kumpiyansang tila. Sanay na sanay siyang angkinin ang bawat silid na kanyang pasukin. Perpekto ang kanyang suite, maayos ang bawat hibla ng buhok at nangingibabaw ang kayabangan sa kanyang mukha. Sa likuran niya ay 2 mas matatandang lalaki na nakaitim na suit, tahimik at mapagmasid. Tito Kenji, sabi ng binata sa malinaw na wikang Hapon, tuluyang hindi pinapansin si Ana Rosa. Bakit kayo nasa maliit na opisina na ito at hindi sa executive suite? Tumayo si Kenji at kalmadong sumagot, Takumi, maligayang pagdating at pakiusap, mag-Portugis ka, nasa Brazil tayo. Umirap si Takumi. Sige, Portugis. Sa wakas ay tumingin siya kay Ana Rosa. Sinusuri siya na parang isang bagay lamang. Kaya ito pala ang waitress? Ito si Ana Rosa, ang personal assistant ko para sa operasyon sa Brazil, sagot ni Kenji, hindi na tinag. Maikling tumawa si Takumi, puno ng pangungutya. Personal assistant. Ganun ba ang tawag natin ngayon? Sa Japan, baka may iba kaming tawag diyan. Uminit ang mukha ni Ana Rosa, ngunit nanatili siyang kalmado. Huminga siya ng malalim at sumagot sa perpektong wikang Hapon. Napakurap si Takumi, nagulat. Nagsasalita ka ng Hapon? Tanong niya. Opo!
Sagot ni Ana Rosa, nananatili sa wikang Hapon. Pinag-aralan ko po ito sa loob ng maraming taon dahil sa pagmamahal at pasasalamat sa pamilyang Tanaka. Tumigas ang ngiti ni Takumi. Pagmamahal sa pamilya o sa kayamanan ng pamilya. Agad na namagitan si Kenji. Takumi, tama na, empleyada ko siya at bisita rin. Igalang mo siya. Ang respeto ay pinaghihirapan, malamig na sagot ni Takumi. Hindi basta ibinibigay. Tahimik na nanonood ang dalawang direktor, walang mabasang emosyon sa kanilang mga mukha. Naglakad-lakad si Takumi sa opisina, hinahawakan ang mga gamit na parabang sinusuri ang isang showroom. Kaya Ana Rosa, mayabang niyang sabi, sinabi sa akin ng tiyuhin ko na napromote ka dahil naging magalang ka habang naka-undercover siya. Tama ba iyon? Yun po ay masyadong pinasimple, kalmadong sagot niya. Ngunit oo. Kaya pala, ang pagiging magalang ay nagdala sa iyo ng mataas na sahod. Hindi masama. Hindi ko po alam kung sino siya noon. At inaasahan mong hanga ako roon na naging mabait ka lamang dahil akala mo wala siyang halaga. Nakita ni Ana Rosa ang bitag, ngunit hindi siya nahulog. Naging mabait po ako dahil naniniwala akong karapat-dapat ang lahat sa kabaitan. Mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o wala, iyan po ang itinuro sa akin ng aking lola. Nanliit ang mga mata ni Takumi. Oo, ang sikat na lola, ang katulong na itinuring ng mga lolo't lola ko na parang pamilya. Alam mo ba kung bakit nila ginawa yon? Hindi dahil sa kabaitan. Psikolohiya lang iyon, mas tapat, mas epektibo ang empleyado. Takumi, maring sabi ni Kenji, tama na. Hindi pa, gate ni Takumi. Dumating kayo rito, nagtanggal ng mga tao, nag-promote ng isang waitress at gusto ninyong maniwala kami na matalinong negosyo ito? Nababahala ang mga shareholder. Ang board ay nababahala. At sa totoo lang, ako rin. Matatag na sagot ni Kenji, bumuti na ang performance ng hotel. Isang buwan ay walang ibig sabihin. Ang mahalaga ay pangmatagalang resulta. At wala tayong luho ng paghihintay ng maraming taon. Dahan-dahang tumayo si Ana Rosa. Marahil po't mas mabuti sigurong bigyan ko kayo ng privacy. Huwag, sabi ni Kenji. Manatili ka. Bahagi ka na ng usapang ito. Nag-krus ng mga braso si Takumi. Mabuti! Kung ganun, subukin natin siya. Humarap siya sa mga direktor. Gusto nila ng patunay, gusto nilang makita kung ano talaga ang kaya ng dating waitress na ito. Lumingon si Ana Rosa kay Kenji, nag-aalinlangan, marahan siyang tumango. Anong klaseng patunay? Tanong niya. Ngumisi si Takumi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bukas may nakatakda tayong pulong sa isang makapangyarihang lokal na pamilya, mga potensyal na investor, mga lumang yaman, tradisyonal. Gusto nilang makilala ang bagong pamunuan bago magpasya kung sasali sila sa expansion project ng hotel. Nanlamig ang sikmura ni Ana Rosa. At gusto ninyong ako ang manguna sa pulong. Sabi ni Takumi. Mag-isa, walang tulong mula kay Tito Kenji. Tingnan natin kung sapat ang sikat mong init ng loob at asal upang kumbinsihin ang mga taong tunay na marunong sa negosyo. Umiling si Kenji. Hindi ito patas. Nag-aaral pa si Ana Rosa. Ikaw ang nagsabing espesyal siya, putol ni Takumi. Kaya patunayan natin, kapag nabigo siya, malinaw na ang sagot. Napuno ng katahimikan ng silid. Tumingin si Ana Rosa sa paligid, ang malamig na mga mukha ng mga direktor, ang mayabang na ekspresyon ni Takumi at si Kenji na mas mukhang nag-aalinlangan kaysa kailanman. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang lola, ang bawat sandaling siya'y minamaliit o hindi pinapansin sa buhay. At pagkatapos, walang pag-aatubili, tumayo siya ng tuwid. Tinatanggap ko. Nangatog ang kilay ni Takumi. Tinatanggap mo? Opo, mariing sagot niya. Ako ang mangunguna sa pulong at patutunayan kung hindi nagkamali si Ginoong Kenji. Muling katahimikan at sa wakas nagsalita ang isa sa mga tahimik na direktor.
Mababa at malalim ang tinig, may bigat ng edad at karunungan. Tumingin siya kay Ana Rosa at nagsalita ng iisang salita sa wikang Hapon, Yuki, tapang. Ang batang babaeng ito ay may tapang. Biglang lumingon si Takumi, halatang nagulat. Ginoong Romero, ngunit tuluyang binaliwala siya ng direktor at itinoon ang tingin kay Ana Rosa. Binibini, kalmadong sabi niya, nakatrabaho ko ang ama ni Ginoong Tanaka sa loob ng maraming taon. Nakatrabaho ko rin mismo si Ginoong Tanaka. Sa lahat ng panahong iyon, ni minsan ay hindi ko siyang nakitang nagkamali sa paghuhusga sa pagkatao ng isang tao. Huminto siya sandali, hinayaang bumigat ang kanyang mga salita. Inaasahan ko ang pulong bukas. Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumabas ng opisina. Sumunod ang ikalawang direktor nang walang sinabi. Naiwan si Takumi halatang nayanig ng hindi inaasahang suporta. Wala itong binabago, sabi niya sa wakas. Pilit na binabawi ang kontrol. Bukas ang magpapakita kung sapat nga ba ang tapang. Umalis siya nang hindi na lumilingon. Nang magsara ang pinto, lumapit si Kenji kay Ana Rosa. Hindi mo kailangang tanggapin ang hamong iyon, marahan niyang sabi. Kailangan ko, sagot ni Ana Rosa nang walang pag-aalinlangan. Kung tumanggi ako, hinding-hindi niya ako igagalang. At mas masahol pa, hindi ko igagalang ang sarili ko. Matagal siyang tinitigan ni Kenji. Pagkatapos, dahan-dahan, isang tunay na ngiti ang lumambot sa kanyang pagod na mukha. Ipagmamalaki ka ng lola mo. Sana nga po, mahina niyang sabi, dahil bukas kakailanganin ko ang lahat ng lakas na maaari niyang ipadala sa akin. Parang walang katapusan ang gabing iyon. Nanatiling gising si Ana Rosa, nag-aaral ng mga ulat, sinusuri ang datos pinansyal, inaayos ang mga chart, at pinapino ang bawat detalye ng kanyang presentasyon. Tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaliwanag ang nangyayari at sinabi ni Donna Mariana ang eksaktong mga salitang kailangan niyang marinig, simple, puno ng pananampalataya at pagmamahal. Nang sumikat ang araw, handa na si Ana Rosa. O kahit man lang umaasa siyang handa na siya dahil ang naghihintay sa kanya sa araw na iyon ay higit pa sa isang karaniwang pulong sa negosyo. Magdadala ito ng isang pagbubunyag na hindi inaasahan ni Numan, ni Kenji, ni Takumi. Mas mabilis dumating ang umaga kaysa sa inaasahan niya. Halos hindi nakatulog si Ana Rosa. Maayos na maayos ang kanyang mga folder, mga numero, graph, projection, ngunit bahagya pa ring nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tumagos ang unang sikat ng araw sa bintana ng kanyang apartment, tumayo siya sa harap ng salamin. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit may bago sa mga ito, determinasyon. Maingat niyang sinuot ang kasuotang inihanda niya kagabi, elegante, simple, profesional. Pagkatapos, itinali niya ang kanyang buhok sa parehong simpleng bun na dati niyang suot bilang waitress. Ang ayos na yon ang nagpapaalala sa kanya kung saan siya nagsimula at kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Bago umalis, kinuha niya ang isang naka-frame na litrato mula sa kanyang bedside table. Ngumiti pabalik sa kanya ang kanyang lola na si Isabela, mainit at maliwanag gaya ng dati. Bigyan mo po ako ng lakas, Lola, bulong ni Ana Rosa. Kailangan ko po talaga ito ngayon. Hindi pangkaraniwang tahimik ang Grand Elizabeth Hotel nang dumating si Ana Rosa. Maaga pa. Natutulog ang mga bisita. Ilang staff sa paglilinis lamang ang tahimik na gumagalaw sa mga pasilyo. Pumasok siya sa pangunahing conference room, ang lugar kung saan magpapasya ang lahat. Kamangha-mangha ang silid. Isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ang sumasalamin sa liwanag ng mga kristal na chandelier sa itaas. Pinalilibutan ito ng mga upuang balat, mga upuang minsang mas mahal pa kaysa sa ilang buwang sahod ni Ana Rosa noong siya'y nasa laundry pa. Ang matataas na bintana ay tanaw ang lungsod na dahan-dahang nagigising sa ibaba. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magtrabaho.
Maingat na inilagay ang mga folder sa bawat upuan. Sinubukan ang projector, inayos ang mga kurtina upang lumambot ang liwanag, lubos siyang nakatuon kaya hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Maaga ka. Lumingon si Ana Rosa at nakita si Kenji na nakatayo sa may pasukan. Suot niya ang isang tradisyonal na kasuotang Hapones, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakitang sinuot nito. Malalim na bughaw, elegante at may mga detalyeng tahimik na nagpapakita ng pambihirang kalidad. Hindi po ako nakatulog, amin niya. Pumasok si Kenji at tumingin sa paligid. Ikaw lang ang naghanda ng lahat ng ito. Opo, sagot niya. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Tumango si Kenji, halatang nasiyahan. Ana Rosa, bago dumating ang iba, may kailangan kang malaman. Seryoso ang kanyang tinig, mas seryoso kaysa karaniwan. Nanikip ang sikmura ni Ana Rosa. Ano po yon? Ang mga investor na darating ngayon, matagal ko na silang kilala. Ang pamilyang Montero. Napaka-tradisyonal nila, malalim ang pagkakaugat sa mga lumang pagpapahalaga. Naiintindihan ko po. Ang patriarka ng pamilya, si Ginoong Rogelio Montero, ay hindi madaling mapahanga. Muling tumango si Ana Rosa. Ngunit may higit pa riyan, dagdag ni Kenji, maingat na pinipili ang mga salita. May kasaysayan ang pamilya ko at ang pamilyang Montero, isang kasaysayang umaabot ng ilang dekada. Bahagyang kumunot ang noo ni Ana Rosa. Anong klasing kasaysayan po? Bago pa makasagot si Kenji, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Takumi, kasunod ang dalawang direktor mula kahapon. At sa sandaling iyon, tuluyan nang dumating ang oras na buong gabing pinaghandaan ni Ana Rosa. Tahimik na pumasok si Ginoong Romero, ang direktor na nagpakita ng paggalang kay Ana Rosa noong nakaraang araw, kasama ang isang mas batang lalaki na hindi pa niya nakikilala. Magandang umaga, malamig na bati ni Takumi. Nakikita kong narito na ang magpepresenta. Sana'y handa ka na. Handa na po ako, sagot ni Ana Rosa, kalmado ngunit hindi matinag. Pinagmasdan ni Takumi ang kanyang mukha, naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Wala siyang nakita. Makikita natin, mutya niya. Isa-isang napuno ang silid. Dumating si Eduardo Santos, halatang balisa, pasanang bigat ng sandali sa kanyang mga balikat. Pumasok si Jocelyn Vidal, ngayon ay assistant na ni Ana Rosa bilang bahagi ng kanyang reassignment. May dalang kape at tubig. Ang kayabangan na dati parang baluti niya ay naglaho na. Sa lugar nito ay may tahimik na pagpapakumbaba na ikinagulat ng marami. Habang dumaraan kay Ana Rosa, yumuko siya at pabulong na sinabi, "Kaya mo to, naniniwala ako sa iyo." May umalon-alon na damdamin sa dibdib ni Ana Rosa. Ilang linggo lang ang nakalipas, ang parehong babaeng iyon ang tumingin sa kanya na para bang hindi siya nakikita. Ngayon, siya ang nagbibigay lakas ng loob. Kayang magbago ng mga tao. Eksaktong 9:00, muling bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may buhok na kasing puti ng nyebe ang pumasok, nakasandal sa isang bastong gawa sa madilim na kahoy. Bagamat bakas sa kanyang katawan ang edad, matalim ang kanyang mga mata, mapanuri, alerto, mulat. Sa likuran niya ay isang maayos na babaeng nasa gitnang edad at isang mas batang lalaki na nakaangkop na sweet. Tumayo si Kenji. "Ginoong Rogelio," mainit niyang sabi habang lumalapit at magalang na yumuyuko, "isang karangalan ang tanggapin kayo." Nagkamay ang dalawang lalaki, isang pagkakamay na tumagal ng ilang segundong higit sa karaniwan. Hindi iyon basta pagbati, iyon ang tahimik na bigat ng pinagsasaluhang kasaysayan. "Kenji," tugon ng matanda, malakas pa rin ang tinig sa kabila ng marupok na anyo. Napakatagal na. Inilibot ni Ginoong Rogelio ang tingin sa silid, sinusuri ang bawat mukha.
Nang mapunta ang kanyang mga mata kay Ana Rosa, huminto ang mga ito. Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang. Napigil ang hininga ng buong silid. Tinapatan ni Ana Rosa ang kanyang tingin kahit dumadagundong ang pintig ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Siya ba ito? Sa wakas ay tanong ni Rogelio kay Kenji. Ito po si Ana Rosa, kumpirma ni Kenji. Ang dalagang ikinuwento ko sa inyo. Lumapit si Rogelio, ang taptap ng kanyang baston ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Huminto siya mismo sa harap ni Ana Rosa, masusing tinitigan ang kanyang mukha. Kahawig mo siya, sabi niya. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Ana Rosa. Kahawig po, sino sir? Si Isabela. Ang tunog ng pangalan ng kanyang lola, binigkas ng isang estranghero, ay tumama kay Ana Rosa na parang kidlat. Lumingon siya kay Kenji, naguguluhan, ngunit marahan lamang itong tumango. Kikilala ninyo ang lola ko? Huminga si Rogelio, kalahating tawa, kalahating alaala. Kilala, ulit niya. Iniligtas ng lola mo ang buhay ko. Nanigas ang buong silid, maging si Takumi ay hindi nagsalita. Dahan-dahang umupo si Rogelio sa isang silya. Ang babaeng nasa likuran niya, marahil ay kanyang anak, ay nanatili sa kanyang tabi. Maraming dekada na ang nakalipas, panimula niya. Bata pa ako noon, hangal at puno ng pagmamataas. Mayaman ang pamilya ko at inakala kong mas mataas ako kaysa sa iba. Hindi makagalaw si Ana Rosa. Bawat salita ay bumaon ng malalim. Isang gabi nagmamaneho ako ng lasing. Nawalan ako ng kontrol at bumangga, malubha. Tumaob ang sasakyan sa isang liblib na kalsada. Naipit ako, dumudugo, nag-iisa. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi dahil sa edad kundi dahil sa alaala. At pagkatapos, mula sa dilim, may lumitaw. Isang simpleng babae pauwi mula sa trabaho. Hindi niya ako kilala. Isa lang akong lalaking wasak sa kanal. Pwede siyang dumaan lang. Pwede siyang magpatuloy. Huminto siya, tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi niya ginawa. Huminto siya. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit para pigilan ang pagdurugo. Nanatili siya sa tabi ko ng maraming oras. Hinawakan ang kamay ko. Ginising ako hanggang sa dumating ang tulong. Nang tanungin ko ang kanyang pangalan, iisa lang ang sinabi niya, Isabela, Isabela Castro. Nanghina ang mga tuhod ni Ana Rosa. Mabilis na lumapit si Giovanna na tahimik na pumasok na may dalang karagdagang kape at nailagay ang isang silya sa ilalim niya sa tamang oras. Hindi kailanman ikinuwento ng lola ko ito, pabulong na sabi ni Ana Rosa, nanginginig ang tinig. Wala siyang ikinuwento kaninuman, sabi ni Rogelio. Taon akong naghanap sa kanya. Gusto kong magpasalamat, gumanti, ngunit naglaho siya. Nang lumaon ko na lang nalaman na lumipat siya sa Japan, na nagtrabaho siya para sa pamilyang Tanaka. Lumapit si Kenji, banayad ang tinig. Iyan ang dahilan kung paano nagtagpo ang aming mga pamilya, paliwanag niya. Hinahanap siya ni Rogelio, ngunit noon pumanaw na si Isabela at hindi na niya nagawang magpasalamat. Humarap si Rogelio kay Ana Rosa, ang mga matay puno ng mas malalim pa sa pasasalamat, paggalang. At ngayon, sabi niya umiling, makalipas ang lahat ng taong iyon, nakaupo ako sa harap ng kanyang apo. Nakikipagnegosyo sa anak ng pamilyang minsang pinagsilbihan niya. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa kamuling kay Ana Rosa. Ang mundo, mahinang sabi niya, ay may kakaibang paraan ng pagsasara ng mga bilog nito. Si Takumi, na nanatiling tahimik sa buong kwento ni Ginoong Rogelio, ay sa wakas nagsalita. Napakaantig ng lahat ng ito, sabi niya, ngunit huwag nating kalimutan kung bakit tayo narito. Nandito tayo upang pag-usapan ang negosyo. Kailangan pa ring patunayan ni Binibining Ana Rosa na karapat-dapat siya sa posisyong hawak niya. Humarap si Ginoong Rogelio kay Takumi, ang tingin ay sapat na matalim upang hiwain ang pagmamataas. Binata, kalmado niyang sabi,
Nagtayo ako ng isang imperyo mula sa wala. Dumaan ako sa libu-libong presentasyon, nagsuri ng hindi mabilang na mga panukala. At kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa anumang spreadsheet. Nagkrus ng mga braso si Takumi. Sa lahat ng paggalang, Ginoong Monteiro, hindi nagbabayad ng mga bayarin ang karakter. Ngumiti si Rogelio, ngunit hindi iyon ngiti ng aliw. Hindi ba? Kung gayon, hayaan mong itanong ko, magkano ang halaga ng buhay ng isang tao? Huminto siya sandali. Lahat ng mayroon ako, bawat gusali, bawat puhunan, bawat bahagi ng aking kayamanan, ay umiiral dahil sa isang mahirap na babaeng nagngangalang Isabela Castro na huminto upang tulungan ang isang estrangherong dumudugo sa gilid ng kalsada. Wala siyang obligasyon, ngunit ginawa niya. At ang desisyong iyon ang nagbago sa takbo ng aking buhay. Walang naisagot si Takumi. Humarap si Rogelio kay Ana Rosa. Wika niya, hindi ko kailangang makita ang presentasyon mo upang makapagpasya. Nanigas si Ana Rosa. Hindi po ninyo gustong makita. Gusto ko, banayad niyang sagot. Ngunit hindi upang kumbinsihin na kapagpasya na ako. Gusto kong marinig ang iyong inihanda dahil alam kong mahalaga iyon. At dahil ang pakikinig sa iyo ay parang sa wakas ay nababayaran ko ang isang utang na ilang dekada ko ng pasan. Inilibot ni Ana Rosa ang tingin sa silid. Tumango si Kenji bilang suporta, kumikislap ang mga mata ni Ginoong Romero sa paghanga. Tahimik na nanonood sina Eduardo, Jocelyn at Giovanna. At naroon si Takumi, tahimik, tensyonado, nag-aalinlangan. Tumayo si Ana Rosa. Mga ginang at Ginoo, panimula niya at ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Palaging itinuturo ng aking lola na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung paano niya tratuhin ang mga taong walang maibibigay pabalik. Lumapit siya sa projector at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ang hotel na ito ay itinayo sa pundasyon ng pagiging eksklusibo, mga luxury suite, premium na serbisyo at piling kliyente. At sa mahabang panahon gumana ang modelong iyon, pinatutunayan niyo ng mga numero. Lumabas sa screen ng mga chart, matatag na kita, mataas na occupancy, mga makasaysayang trend. Ngunit hindi kayang ikwento ng mga numero ang buong katotohanan, sabi ni Ana Rosa. Hindi nila ipinapakita ang server na nagtatrabaho ng dobleng shift at hindi kailanman napapansin. Hindi nila ipinapakita ang tagalinis na hindi man lang makarinig ng salamat matapos maglinis ng kwarto sa kwarto. At tiyak na hindi nila ipinapakita ang mapagkumbabang bisitang tinatanggihan dahil lamang sa suot niyang damit. Huminto siya sandali. Sa mga nagdaang linggo, sa pamumuno ni Ginoong Tanaka, gumawa kami ng mga pagbabago sa kultura. Kinilala namin ang mga nagpakita ng kabaitan, pinanagot namin ang mga hindi, at ang epekto ay malinaw na. Lumabas ang bagong mga chart, kasiyahan ng mga bisita, balik booking, napakagagandang review. Tumaas ng husto ang aming mga rating, hindi dahil sa bagong chandelier o marmol na sahig, kundi dahil binago namin kung paano namin tratuhin ang mga tao. Humarap siya ng direkta kay Takumi. Tinanong mo kung may lugar ang kabaitan sa negosyo. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ito sapat, ito ay mahalaga. Hindi bumabalik ang mga bisita dahil sa kapal ng kumot o mamahaling sabon. Bumabalik sila dahil nararamdaman nilang sila'y nakikita, dahil pakiramdam nila'y tao sila. Hindi umiwas ng tingin si Takumi, ngunit may lumambot sa kanyang tindig, isang bagay na hindi binigkas. Nagpatuloy si Ana Rosa. Simple ang aking panukala ngayon. Dalhin natin ang ginawa natin dito at palawakin ito sa buong network. Sanayin natin ang mga empleyado sa bawat hotel na manguna ng may dignidad, na makita ang pagkatao sa bawat bisita at bawat kasamahan. Bumuo tayo ng bagong kahulugan ng luho,
isang mundong ang respeto ang pinakamahalagang serbisyo. Bumalik siya sa kanyang upuan at tumingin kay Ginoong Rogelio. Hindi tumulong ang aking lola para sa gantimpala. Tumulong siya dahil naniniwala siyang may halaga ang bawat buhay. At narito ako ngayon hindi upang humingi ng pag-apruba, kundi dahil naniniwala akong ang kumpanyang ito ay maaaring manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Mapatutunayan nating ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng kalupitan, na ang malasakit ay hindi nagpapahina sa negosyo. Pinapalakas nito, umupo si Ana Rosa, na natiling tahimik ang silid sa loob ng ilang mahabang segundo. Pagkatapos may pumalakpak, mabagal sa simula mula kay Ginoong Rogelio, sinundan ng kanyang anak na babae ni Ginoong Romero, ni Eduardo, ni Jocelyn, ni Giovanna. Isa-isa pinalakpakan ng lahat sa silid, lahat maliban kay Takumi. Sa halip tumayo siya. "Maaari ba akong magsalita?" tanong niya. Muling bumalik ang katahimikan. Lumapit si Takumi sa gitna ng silid. Nasa bulsa ang kanyang mga kamay, ngunit wala na ang tensyong dala ng kayabangan. "Pinalaki ako ng aking tiyuhin," panimula niya. "Ang aking ina, ang kapatid niya, ay namatay noong bata pa ako. Hindi ko siya naaalala." Saglit na ipinikit ni Kenji ang kanyang mga mata, halatang tinamaan ng damdamin. "Buong buhay ko, naririnig ko ang tungkol sa mga pagpapahalaga ng pamilyang Tanaka, karangalan, respeto, kababaang loob. Ngunit para sa akin, mga salita lang iyon, walang laman. May pera ako, may kapangyarihan, may katayuan. Para saan ko pa kailangan ng kabaitan?" Humarap siya kay Ana Rosa. Nang marinig kong na-promote ng tiyuhin ko ang isang dating waitress, nagalit ako. Akala ko nabaliw na siya, na siya'y naging sentimental. Marahan siyang huminga. "Ngunit kagabi, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong nakita ang tingin mo sa akin noong kinutya kita. Hindi ka galit, hindi ka rin nasaktan. Ikaw ay naaawa sa akin." Hindi nagsalita si Ana Rosa, nakinig lamang siya. "At doon ko napagtanto, nakita mo ang ayaw kong makita, na ang lahat ng kapangyarihan at pera ko ay walang saysay kung hindi ako mabuting tao." Humarap si Takumi kay Kenji. "Gusto kong kamtin ng imperyo ninyo, tito, ngunit maling paraan ang pinili ko. Akala ko ang pagiging malamig at malupit ang magpapalakas sa akin, ngunit ang talagang itinuturo ninyo sa akin ay ang kabaligtaran." Lumapit si Kenji at ipinatong ang kamay sa balikat niya. "Ang iyong ina," sabi ni Kenji, "nanginginig sa damdamin ng tinig, ang pinakamabuting kaluluwa na nakilala ko. Masasaktan siya kung makita ang naging ikaw, ngunit magiging proud siya sa taong unti-unti kang nagiging." Humarap si Takumi kay Ana Rosa. "At sa iyo, humihingi ako ng paumanhin sa mga sinabi ko, sa mga inisip ko. Hindi ka lang karapat-dapat, ikaw ang pinakamahusay na tao para sa trabahong ito." Bumuhos ang luha sa mukha ni Ana Rosa, ngunit hindi niya ito pinunasan. "Salamat," sabi niya. Marahang itinapik ni Ginoong Rogelio ang kanyang baston sa sahig. "Aba!" sabi niya na may ngiti. "Naniniwala akong nakapagpasya na ang pamilyang Monteiro. Kami ay sasali, hindi dahil sa kita, kundi dahil ito ay isang bagay na ikararangal ni Isabela. Hindi nagtagal ay natapos ang pulong, ngunit hindi doon nagtapos ang kwento." Kinahapunan ding iyon, dinala ni Ana Rosa si Kenji sa ospital upang makilala ang kanyang ina. Naupo si Donna Mariana, tuwid ang likod, mas malakas kaysa sa mga nagdaang buwan. "Mama," sabi ni Ana Rosa na nagniningning ang tinig, "ito po si Ginong Kenji Tanaka." Tumingin si Donna Mariana sa kanya ng may malalim na pasasalamat. "Kaya ikaw pala," sabi niya, "ang anak ng pamilyang Tanaka. Madalas ikwento ng aking ina ang tungkol sa inyo." Lumapit si Kenji at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Ang inyong ina ay nagdala ng saya sa aming tahanan. Bahagi siya ng aming pamilya. At ngayon, ang inyong anak ay ganun din ang ginawa para sa akin. Iniligtas ninyo ang buhay ko," sabi ni Donna Mariana. "Kung wala ang gamutang ito, wala ako rito."
Wala akong iniligtas, sagot ni Kenji. Ibinalik ko lamang ang maliit na bahagi ng ibinigay ng inyong ina sa amin at ng ibinigay sa akin ni Ana Rosa noong pinakakailangan ko. Yumakap si Ana Rosa sa kanyang ina. Tahimik na pinanood sila ni Kenji, dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Sa silid na iyon, nagtagpo ang tatlong henerasyon, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, pinagbuklod ng isang pangakong tumawid sa panahon at distansya. Pagkalipas ng ilang linggo, ang Grand Elizabeth Hotel ay naging isang case study sa mundo ng hospitality, hindi dahil sa mga chandelier, kundi dahil sa kaluluwa nito. Pinahahalagahan ang mga empleyado. Malugod na tinatanggap ang mga bisita at ang kwento ni Ana Rosa, ang babaeng nagsalita ng hapon sa front desk, ay kumalat sa iba't ibang kontinente. Bumalik si Takumi sa Japan na isang nagbago ng tao. Inangkop niya ang training model ni Ana Rosa sa mga hotel sa buong network at ikinuwento ang kanyang aral sa bawat leadership event. Palagi niyang sinasabi, isang batang babae mula sa Brazil ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi dumudurog ng tao, itinataas sila nito. Naging isa si Jocelyn sa mga pinakamamahal na empleyado ng hotel. Hindi na siya muling humusga ng bisita. Nanatili si Eduardo bilang manager, ngayon ay ginagabayan ng isang tanong. Pinapahalagahan ba ng desisyong ito ang mga taong nagtatrabaho rito? At si Ana Rosa, nanatili siyang kung sino siya noon pa man, isang dalagang ngumngiti kahit walang nakakapansin, isang taong naniniwala sa halaga ng bawat buhay, isang taong tumupad sa isang matagal ng pangako, isang gabi, matagal nang lumipas matapos umusad ang mundo, nakatayo si Ana Rosa sa lobby habang lumulubog ang araw sa likod ng skyline. Pumasok ang isang matandang lalaki, nakasuot ng luma at may bit-bit na gasgas na maleta. Mukha siyang ligaw at nag-aalinlangan. Nilapitan siya ni Ana Rosa na may mainit na ngiti. Maligayang pagdating sa Grand Elizabeth, sir. Paano po ako makatutulong? Napakurap ang lalaki sa gulat. Hindi ako sigurado kung kaya kong magbayad dito. Marahang hinawakan ni Ana Rosa ang kanyang braso. Dito, sabi niya, hindi kami humuhusga batay sa itsura. Kayo ay aming bisita. Kasabay niya itong naglakad patungo sa front desk, banayad ang tinig, taos-puso ang ngiti, at sa kung saan lampas sa ginintuang liwanag ng lobby. Si Isabela Castro ay nakatanaw at siya ay ipinagmamalaki